Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo ngayon, nasa Pilipinas man po o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, napanood ko itong programa nito nila Badoy Celes at saka na itong attorney Tolentino daw ito, ang abogado ng SMNI. Dinidiscuss nila yung nangyayari ngayon sa SMNI. Ang inirereklamo nila, pinagkakaitan daw ng due process, no? Ang SMNI, violation daw ng due process ang nangyayari ngayon sa SMNI. Ayon dito sa abogado nilang si Attorney Tolentino. Alam niyo mga kabunyog, sasagutin ko punto por punto yan. Pinagkakaitan nga ba ng due process ang SMNI sa mga nangyayari ngayon? Yan, sagutin natin yan. Magaling yung pagkaka-explain nito ni Attorney Tolentino, abogado ng SMNI. Kung hindi ka abogado, mapapaniwala ka niya. Yun ang masasabi ko kaagad. Kung hindi ka abogado, magaling ang paliwanag niya. Makukumbinsi ka niya. Kung hindi ka abogado. Pero sa amin na abogado, alam namin kung ano ang mali sa sinasabi niya. Yan na naman eh. Nang didisib na naman siya ng tao eh. Hayaan nyo akong sagutin ko punto por punto yung argumento niya. Kasi, alam nyo, nagtuturo ako ngayon ng constitutional law. Nagtuturo ako ng constitutional law. Sa aming mga abogado, kapag sa pag-aaral namin ng abogasiya, yung mga first subjects namin yan eh. Constitutional Law 1, tapos Constitutional Law 2. Ang Constitutional Law 2, ito ngayon, yung mga Bill of Rights. Ngayon, ang tinutukoy niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Article 3, Bill of Rights, Section 1. Ulitin ko no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang sino mang tao na pagkakaita ng buhay, pagkakaita ng buhay, pagkakaita ng kalayaan, pagkakaita ng ari-arian, life, liberty, property, buhay, kalayaan, at ari-arian, nang hindi dumaan sa tamang proseso ng batas, due process of law. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Okay, Article 3 yan, Bill of Rights, Section 1 ng 1987 Constitution. Yun ang sinasabi nitong abogado ng SMNI na ipinagkait daw sa SMNI. Ngayon, no person. Unahin na muna natin. Ang SMNI ba ay person? Yung Suarasug ba ay person? Yes po. Kung tinutukoy na person sa Bill of Rights, hindi lang naman natural person. May tinatawag po kasi tayo, ang person po kasi sa batas, dalawang klase. Juridical persons, juridical, o kaya natural person. Yung talagang tao, yung totoong tao, person yon, natural person yon. Yung mga person na created by law, halimbawa, yung registered sa SEC na mga korporasyon, ang tawag po dyan, person din yan, pero juridical person. So ngayon, yung sinasabi sa ating saligang batas, no person, ang person na rini-refer doon, hindi lang tao na human person o natural person, kundi pati juridical person. Ay ang Suarasug at SMNI, juridical person yan. So pag sinabing no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, mayroon bang property ang SMNI? Mayroon bang mga ari-arian ang Suarasug? Mayroon. Yung kanilang prangkesa, franchise, property right din yan. Sasabihin mamaya nitong abogado ng SMNI, proprietary right. Ngayon, dinideprive mo ang SMNI ng kanilang property right. Dinideprive mo sila ng freedom of expression, freedom of the press. Dapat, pag diniprive mo sila niyan, kailangan may due process of law. Ang ina-argue nito ng abogado ng SMNI, hindi raw binigyan ng due process of law ang SMNI. Totoo ba yan? Pinagkaitan nga ba ng due process ang SMNI? Okay?
O, sige, sagutin natin isa-isa. O, ang dami niya nang sinabi. Ang dami na nitong sinabi. O, ganito lang naman ang simpleng sinabi niya. Franchise o prangkesa. Tawagin nating legislative franchise yan, prangkesa. Bakit legislative franchise? Kasi ang nagbibigay ng prangkesa ay lehislatura. Yung kongreso, yan ang nag-grant ng franchise eh. Okay, sabi nitong abogado, 25 years ang franchise. So 2044, sabi naman ni Eric Celes. So hindi sila pwedeng tanggalan ng franchise. Kasi property right yan, proprietary right yan. Ang pwede lang tanggalan ka ng franchise kapag nag-expire na yung franchise mo. Katulad daw ng nangyari sa ABS-CBN. Totoo ba yan? Kulang. Kulang ka, panyero ng aral. Mabuti pa yung mga estudyante ko ngayon sa Constitutional Law 2. Tinuruan ko, kompleto yung turo ko doon. Kompleto ang turo ko doon. Tama ba yung sinabi niya, yung sinasabi niyang property right? No? Karapatan sa ari-arian. Ibig sabihin, kung sinasabi niya kasi, yun daw franchise, totoo, franchise is a privilege, pribilehiyo. Ang pribilehiyo, anytime, pwede mong alisin. Pwede mong kasi privilege eh. Franchise is not a right. Franchise is not a right. It is a privilege. So, pribilehiyo. Kaya nga naiiba yung prangkesa kasi pribilehiyo yan eh. So, pag sinabi mong pribilehiyo, hindi absolute yan, hindi right yan. Kung right mo yung franchise, ay hindi pwede yan alisin sa'yo kasi nga right mo yan eh. Di ba? Ngayon, privilege yan. Franchise is a privilege. Okay? So ngayon, yung property right na sinasabi mo, kasi ang sinasabi niya, binigyan na ng franchise ang SMNI, yung Suarasog ng 25 years. So hanggang 2044. Between dyan sa loob ng 25 years na yan, hindi yan pwedeng ipagkait. Hindi yan pwedeng ipagkait. Maliban na lang daw kung dadaan sa due process of law. Okay. Ngayon, ilinaw natin. Pwede ba ang property right ay ipagkait? Itong abogadong ito, alam niya naman yan eh. Kaya lang hindi niya sinasabi kasi alam niyang maiiba yung Ang property, nakapailalim yan sa police power of the state. Ang property right, nakapailalim sa police power of the state. Hindi niya kasi in-explain yung power ng state. Ang state, mayroong tinatawag na fundamental powers or inherent powers. Tatlo yan. Police power, eminent domain, at saka taxation. Yan yung tatlong inherent powers of the state. Fundamental powers of the state yan. Yung mga sinasabi niya naman na property right, nakapailalim yan sa police power of the state. Di ba? Ang example niyan, police power. Police power. Mayroon kang ari-arian, property. Ay yung property mo, nakalabas na doon sa kalsada eh. Sinabi na kasi sa yung pag naglagay ka ng kalsada, nagtayo ka ng building mo, ng struktura mo, huwag kang lalabas doon sa kalsada. Hindi ka nagbigay ng easement eh. Hindi ka nagbigay ng easement. Nag-construct ka ng ng bahay mo, dikit na halo sa kalsada. Wala ka ng easement na binigay. Yung paglalagay ng easement, yan eh? Yung paglalagay ng easement, police power yan. Anong ibig sabihin ng police power? Bakit? Mahaharangan mo yung flow ng trapiko. General welfare, kabutihan ng tao. Kaya kahit sa'yo yung property na yan, sa'yo yan, pwedeng baklasin yan kasi nuisance yan. Hindi na nga kailangan ng hearing dyan eh. Nuisance per se yan. Di ba? Pag sinabi nating nuisance per se, nakakaabala ka. May hearing pa ba yon? Wala na yon. Hindi mo rin binanggit yan, Attorney Tolentino. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ng hearing. Yung mga nuisance per se, walang hearing yun. Walang hearing yun. Bakit? Halimbawa, kaya nga tingnan nyo yung mga tinuto. Bakit? Nung tinuba yung sasakyan mo, binigyan ka ng pagkakataon makapagpaliwanag, wala na yun. Kasi nuisance per se yun eh. Nakaharang yun.
Oh, ang hindi niya papaliwanag na hindi na rin kailangan ang hearing, yung mga preventive suspension ng mga quasi-judicial bodies. Hindi niya yun pinaliwanag, hindi kailangan ang hearing doon. Yung preventive suspension, exemption yan sa requirement ng hearing sa due process. Oh. Ano yan eh, hindi niya pinaliwanag yung ganung konsepto eh. Halimbawa, itong NTC, National Telecommunications Commission, quasi-judicial body yan. Kasi may regulatory power yan. Ngayon, ang preventive suspension, hindi required ang hearing dyan. Exception to the rule yan. Kaya yung paulit-ulit niya, notice in the hearing daw. Notice in the hearing. Hindi lahat ng pagkakataon requirement ang notice in the hearing. May exception to the rule dyan. Ang unang halimbawa, hindi kailangan ang notice in the hearing, nuisance per se. Kaya yung mga sasakyan haharang-harang dyan, tinutow, mayroon pa bang notice in the hearing yan? Wala na, tinutow na yan. Kung bibigyan mo yan ng pagkakataon ng notice in the hearing, kailan mo pa aalisin yan? Di ba? O, ano yun? Wala na yung mga notice in the hearing sa nuisance per se. Ang pangalawang, hindi requirement ang notice in the hearing, yung mga preventive suspension ng quasi-judicial bodies, hindi kailangan dyan. Yung nangyari sa inyo, preventive suspension yun eh. Hindi requirement ang hearing doon. Di ba? Hindi requirement ang hearing doon. Preventive suspension nga eh. Eh kung mag-hearing ka pa, anong silbi ng preventive suspension? Di ba? Ayan ang problema dito sa kanila. Bahagi lang yung pinapaliwanag. Pangalawa, yung sinasabi niya, kailangan daw ng hearing sa korte. Oy, Attorney Tolentino, dalawang klase ang procedural due process. Mayroon tayong judicial due process, mayroon tayong administrative and quasi-judicial due process. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Ang judicial due process at saka ang quasi-judicial due process or yung administrative due process, iba ang requirements nun. Ang sinasabi mo lang kasi yung judicial due process yung due process sa korte. Ang due process ng administrative bodies at ng quasi-judicial agencies, hindi pareho ng judicial due process yun. Basahin mo, Panyero, yung Angtibay versus CIR. Landmark case yan. Requirements of administrative and quasi-judicial due process. Iba yun. Iba yung requirements ng judicial due process sa administrative due process. Hindi mo sinasabi yung bubuo eh. William Masay, salamat sa pag-send ng donation. Ang sinasabi niya, dalawa daw ang aspects ng due process. May substantive due process, may procedural due process. Sa procedural due process daw, kailangan may notice in the hearing. Kailangan din daw mayroong trial katulad sa korte. Hindi lahat nangangailangan ng trial type na hearing. Kung ang requirement lang is opportunity to be heard. Yung mapakinggan ka, hindi kinakailangan na trial type na katulad ng korte. Iba ang judicial due process sa administrative due process at quasi-judicial due process. Kung hindi mo yan alam, Attorney Tolentino, mag-aral ka uli ng Constitutional Law 2. Pwede kang mag-sit-in sa akin, libre na lang. Di ba? First year, tinuturo namin yan, Constitutional Law 2, basic Constitutional Law yan. Sinasabi niya, may dalawang due process, substantive due process, procedural due process. Tama ba yon? Yes. Yan ang ibig sabihin ng aspects of due process. Ang due process daw, procedural due process, kailangan may trial. Parang katulad sa korte. Mali. Yung sinasabi mong may trial type na hearing, yan yung judicial due process. Mayroon din tayong procedural due process na hindi judicial. Yung sa mga administrative proceedings, yung sa mga quasi-judicial agencies, hindi trial type yan. Hindi trial type yan. Hindi yan yung strict rules of evidence na pangkorte. Ang importante, binigyan ka ng opportunity to be heard. Yun ang napaka-importante doon. Yung binigyan ka ng pagkakataong i-present yung side mo. Sa korte, hindi. May rules of evidence talaga dyan. Napaka-stricto niyan. Judicial due process yan. Pero sa quasi-judicial bodies,
Katulad ng NTC, MTRCB, quasi-judicial yan. Administrative judicial proceedings, quasi-judicial proceedings ang sinusunod dyan. Ang landmark case dyan, ang Tibay versus CIR. Hindi istriktong trial type ang kailangan. Opportunity lang to be heard. Yung bigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag ng side mo. Kayo, ilang beses kayong binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ng side nyo? Oh, sa Kongreso nga, hindi yan korte, pero binigyan kayo ng pagkakataon magpaliwanag ng side nyo. Si Kibuloy nga, pinapagsalita, uma-attend ba siya? Tapos ngayon, pinapa-attend, pinagpapaliwanag, hindi uma-attend. Tapos ngayon, magre-reklamo kayong, dinidenay kayo ng due process. Huwag nyo nga kami. Joey Villanueva, salamat sa pag-send. Alam nyo itong mga ito, ipokrito ito. Kung pinapa-attend sila, sasabihin, nasaan yung president ng kampanya nyo? Wala po, may sakit siya. Nasaan si Kibuloy? Wala siya. Hindi siya, hindi naman siya. Kung ano-anong palusot nyo eh. Tapos ngayon, sasabihin nyo, denial of due process. Di ba? Huwag nyo nga kami. Kung mayroong nagre-reklamo sa inyo, ang hindi nyo binigyan ng due process, yung mga niredtag nyo. Yun. Yun. Di ba? Yun ang Bakit? Nung nang-redtag kayo, binigyan nyo ba ng due process yun? Si Lini Robredo, inakusahan yung komunista. Bakit? May due process ba kayong binigay? May mga due process kayong nalalaman? Noon kasing panahon ni Kibuloy, pag-aari nyo ang gobyerno. Yan ang nangyari sa inyo. Impunity. O ngayon, tinuturuan kayo ng tamang proseso. Hindi na kayo marunong sumunod sa tamang proseso. Ganyan din si Digong. Ganyan din kayo, Kibuloy, saka kayo sa SMNI. Di ba? Tapos ngayon, sila, tama kakabunyog, Ubisito Las Piñas. Ngayon pa lang nararamdaman nila yung kahalagahan ng freedom of expression. Bakit yung rineredtag nyo? Binigyan nyo ba sila ng freedom of expression? Yung mga leftist na yan, karapatan nilang magpahayag ng nila. Binigyan nyo ba sila? Ginalang nyo ba yung freedom of expression? Ay, wag mo nyo nga kami. Kayo, yung freedom of expression nyo, pag kayo lang. Pag sa iba, hindi kayo marunong magrespeto. Ako, wala akong problema sa inyo. Kung anti-communist kayo, karapatan nyo yan. Wala naman tayong monopoly ng ideolohiya o ng idea. Kanya-kanya tayong ideya. Pero gawin nyo yan sa maayos na paraan. Hindi ganyan ang re-redtag kayo. Ngayon, yung sinasabi mong property right ka mo, property right ka, ang property right nakapailalim sa police power of the state. At ang police power of the state, ang police power, malawak ng masyado ang police power. Yung general welfare ng lipunan, police power yan. Yung nagkakalat kayo ng fake news, disinformation, sinisira nyo ang kaisipan ng tao. Diba? Nakakasira yan ng general welfare. So ginagamit ngayon ng Kongreso yung legislative power nila para bawiin ang franchise ninyo. Police power yan. Yung pagbawi ng Kongreso nang ibinigay sa inyong prangkesa, that is an exercise of police power. At ang police power ay nakakataas yan doon sa sinasabi mong property right. Ang sinasabi mo kasi, binigyan kayo ng franchise ng 25 years. Ang tawag doon, non-impairment of contract, sabihin mo na yon. Ibig sabihin, parang may kontrata na kayo na 25% ay 25 years. Hindi kayo pwedeng pagkaitan ng right nyo kasi parang kontrata na yan. Non-impairment of contracts ang tawag doon. Sabihin mo na. Okay, yung non-impairment of contracts, nakapailalim yan sa police power of the state. Kaya kayo ngayon, tatanggalan ng prangkesa kasi yung kondisyon sa franchise na hindi nyo gagamitin ang prangkesa sa pagkakalat ng kasinungalingan, ng fake news, disinformation, magiging responsible kayo sa inyong journalism, broadcast journalism. Hindi nyo sinunod yun eh. Nung mabigyan kayo ng franchise, naging na kayo eh. Parang hari na kayo eh. Kaya nyo nang sirain ang tao, kaya nyo nang iredtag ang tao. Yan ang nakuha nyo. Diba? Tapos ngayon magkukubli kayo, magtatago kayo sa mga freedom of expression, mga due process ninyo. Sa totoo lang,
Yung mga pinatay ni Duterte sa war on drugs, binigyan nyo ba ng due process? Lakas ng loob niyong magsabing, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Binigyan nyo ba yung 25,000 to 30,000 na pinatay? Binigyan nyo ba ng due process? Kaya nga extrajudicial killings eh. Kasi hindi naman talaga sila pwedeng patayin eh. Kasi wala tayong death penalty. Wala tayong death penalty. Oh, si Duterte nga, kahit makulong yan sa ICC, hindi naman yan papatayin doon kahit makonvict siya. Kasi walang death penalty sa ICC. Mabuti pa kayo, binigyan kayo ng ganun. Si Duterte nga, binibigyan ng due process eh. Yung pinatay na mga, sinasabi nyong mga adik, pinatay nyo na. ang tagal kong nalalaman na niyan, save the user, jail the pusher. Di ba? Ganun eh. Kasi tinitingnan natin na yung mga adik, sakit yan. Sakit yan eh. Oh, social problem yan. O anong ginawa nyo? Pinatay. O at natuwa kayo ng mga pinagpapatayon. Binigyan nyo ng due process. At ang diniprive doon, hindi lang property, hindi lang liberty, life. Tandaan nyo ito, ulitin ko uli. Ang diniprive nyo sa kanila, hindi lang property, hindi lang liberty, life. Eh kayo ang dinideprive sa'yo, nireklamo mo liberty. Yung freedom na mag-express, sabi mo, liberty yon. Yung ari-arian ng SMNI, yung property nila, yun ang sinasabi mong dinideprive sa inyo. Yung diniprive ng tukhang, yung diniprive, life yon. Alin ang importante? Liberty, property, o life? Sige nga, bumalik ka na lang uli sa constitutional law to nyo. Di ba? Bumalik kayo sa Constitutional Law 2. Ay, sos mga kabunyog, mga kababayan. Yan i-invoke na naman ni Kibuloy dyan, freedom of religion. Huwag kayong magtago sa mga freedom of religion nyo. Hindi lahat ng bagay ay absolute. Yung mga freedom of expression nyo, yung mga freedom of the press nyo, yung mga freedom of religion nyo, freedoms yan, pero mayroon niyang limitasyon. Hindi yan absolute. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.